Ayan mga kaibigan, tapos ko na gawin yung ating pen ng ating mga Muscovy ducks. So ganito lang yung ginawa kong setup. Ayan, net lang yung paligid. Ayan na sila mga kaibigan, nailipat ko na. So naninibago pa sila dahil first time na lang pumunta dyan sa ating breeding pen o grower pen natin. Hello mga kaibigan, welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So ngayong araw may gagawin tayo doon sa ating mga patuhan. So gagawa tayo ng pen nila para maging maayos yung paglaki ng mga grows natin at para ma-enjoy pa nila yung tubig doon sa ating fish pond. Samahan niyo ako mga kaibigan para makakuha kayo ng tips and ideas na ginagawa namin dito sa aming backyard. So tara mga kaibigan, samahan niyo ako. Papakawalan ko muna itong mga pabo natin mga kaibigan, itong ating mga red bourbons para makapag-sunbaiting sila. Tapos na rin silang kumain. Ayan, napainom na rin namin yung egg 1000. So gaya nung sabi ko, malalaki yung ginagamit naming waterer tsaka feeder para hindi sila mahirapan kumain at uminom. Kasi nga malalaki yung ulo nila, tapos malalaki yung tuka, kaya hindi sila magkakasya kapag ordinaryo lang yung gagamitin natin. So ayun yung male natin, no, napakalaki niya mga kaibigan. So hayaan muna natin silang lumabas. Ayan. Hayaan ko na lang sila para hindi sila ma-stress. So ito mga kaibigan, kung nakikita nyo, no, yung Makati. So delikado yun sa mga alaga natin. So papatayin ko yan mga kaibigan para hindi nila makain. Aapakan ko na lang. Karoon ng reaction yung katawan nila pag nakakain ng ganun insekto. Ayan na yung mga red bourbons natin mga kaibigan, napakawalan ko na. So hinahayaan ko silang makagala para makapag-exercise at hindi lang sila nakakulong doon sa kanilang breeding pen. Maganda yan dahil nakakapagbilad sila. At the same time nakakain sila ng mga forages o yung mga dahon sa ating paligid. So pupuntahan natin yung kulungan nila at ipapakita ko sa inyo kung gaano kabilis mag-build up yung mga dumi nila doon. So yun yung iniiwasan natin, ilang araw lang yung nakalipas, yung build up ng dumi nila sobrang dami na naman. So para maging healthy sila at makaiwas sa mga sakit, kailangan regular yung paglilinis. Ayan yung sinasabi ko mga kaibigan, ayan, sobrang dumi na naman. So lilinisan ko yan, tapos disinfect ulit. So yun yung routine na paulit-ulit dito sa ating backyard mga kaibigan. Gaya ng sabi ko doon sa mga previous vlogs, walang silbi yung vitamins at yung magandang feeding program kung madumi naman yung ating mga kulungan. Dahil isa yan sa nagiging dahilan kung bakit sila nagkakasakit at lumalapit yung mga ibang predators tulad nung sawa, bayawak kasi naaamoy nila yung mga dumi ng ating alaga. So isa yan sa dapat natin pagtuunan ng pansin dahil malaki yung magiging epekto niyan sa inyong pag-aalaga ng kahit na anong klase ng livestock, lalo na sa backyard farming. So maglilinis na muna ako bago tayo dumako doon sa ating gagawin para habang nasa labas yung mga alaga natin, masulit natin yung pagkakataon na makapaglinis-linis. Ayan mga kaibigan, tapos na tayo maglinis at mag-disinfect ng breeder cage ng ating mga red bourbons. Ayan, malinis na naman at natanggal na natin yung mga dumi. So isa to sa nakakapagod talaga mga kaibigan pagdating sa backyard farming. So yun kasi yung pinaka-trabaho talaga natin, yung linisan, yung mga kulungan nila. Kasi mahirap naman yung papabayaan lang natin. Gaya ng sabi ko kanina, walang silbi yung vitamins at magandang feeding program natin kung madumi naman yung ating mga kulungan. So maintenance talaga ang kailangan natin. Kami hanggat maaari, every 2 to 3 days ang pagitan ng linis. Pinakamatagal na siguro yung 1 week kapag hindi talaga maasikaso. Mas maganda rin tignan at mas maaliwalas kapag malinis at safe rin tayong pupunta dito dahil walang mga insekto o mga kuto na namamahay sa mga dumi nila. So yan yung isang maipapayo ko sa inyo. Kailangan nating ayusin talaga yung ating mga kulungan. So pupuntahan na natin mga kaibigan yung gagawin natin doon sa ating mga pato. Nag-uulan pa dito sa amin mga kaibigan, madalas tuwing gabi. Kaya lumalim pa ulit yung fish pond natin. So ayusin natin dito. Gaya ng sabi ko, ayan yung may bubong. Kukulungin ko na yan para dyan natin ibababa yung mga grows natin na Muscovy duck. Para pwede natin silang pakawalan habang may tubig pa dyan. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung gagawin ko mga kaibigan. Ayan, tatanggalin natin yung mga kulungan dyan. Tapos yan na yung magiging kulungan nila. Lalagyan na lang natin ng tabing na yero para mas maging maayos. So ito pala mga kaibigan yung ilalagay natin na range net doon sa ating gagawing ranging area ng ating mga pato. So ito din yung luma nating nakalagay dati dyan kung natatandaan nyo yung pinangkulong natin sa mga pato rin. So naitabi namin
At yan din yung mapapakinabangan natin basta marunong lang tayo magsinop ng mga gamit. So ipapakita ko sa inyo. So ayan mga kaibigan, bali natanggal ko na yung kulungan, ayun nilabas ko na. Tapos nilagyan ko ng yero dyan sa likod, ayan. Bali yung nakikita nyong open, yan yung lalagyan natin ng range net para presko pa rin sila, hindi sila mainitan. So nilagyan ko lang nitong pinakaharang dyan sa likuran para hindi sila visual doon sa daan para hindi mainit sa mata. So dito mga kaibigan, pwede pa tayo mag-extend dito, maluwag pa. So kapag may mga kawain na tayo, i-extend na lang natin yan. Sa ngayon, hanggang dyan muna sa mga poste ng pinaka-bubong para lang masanay sila dito sa lupa. Kasi yan kung mapapansin nyo, natataranta sila para maging maluwag yung gagalawan nila at maging maayos yung paglaki nila. So update ko na lang kayo mamaya kapag nailatag na natin yung net. Ayan mga kaibigan, tapos ko na gawin yung ating pen ng ating mga Muscovy ducks. So ganito lang yung ginawa kong setup. Ayan, net lang yung paligid. So walang pintuan yan mga kaibigan kasi kasya naman dito. Dito na lang ako pumasok kanina para ayusin yung loob. So simple lang yung ginawa kong setup kasi nga gaya ng sabi ko kanina, i-expand pa natin to. So kapag nakakuha ng kawayan, hanggang dito yung magiging net mga kaibigan malapit sa tubig. Para pag binitawan natin sila, madali lang natin silang papakawalan. So dito sa ranging area nila, open nila, kung napapansin nyo may net pang nakasampay doon. Hindi ko kasi pinutol to mga kaibigan. So sinagad ko lang hanggang doon tapos tinupi ko yung natira. Para kapag nag-expand tayo, hindi tayo mahirapan sa net. Kasi once na pinutol natin yan, mahirapan na tayo maglatag kasi may iba na yung hatak ng net natin. Parang liliit na siya dahil hindi pantay. So ganyan yung ginagawa kong diskarte para maging maayos yung sistema pag gumagawa tayo ng kulungan. So nilagyan ko na lang ng bato yung mga malalalim na parte para hindi makalabas yung ating mga pato habang pinapalaki natin sila. So dito ko na sila ilalagay mga kaibigan para mapakain din natin sila dito. Ayun makikita nyo maganda yung sinag ng araw dyan para makapagbilad-bilad din sila. So ililipat ko na muna sila mga kaibigan. Ayan na sila mga kaibigan, nailipat ko na. So naninibago pa sila dahil first time na lang pumunta dyan sa ating breeding pen o grower pen natin. So sasanayan na natin sila dyan para mabitawan natin dito sa ating fish pond. So mahirap kasi kapag binitawan natin, baka saan sila mapunta. Mas maganda na sanay na muna sila dyan para hindi sila excited. So ganun din naman sa manok mga kaibigan. Kailangan sanayin muna natin silang binababa sa lupa bago totaling pakawalan para hindi sila pumunta kung saan saan. So saktong-sakto lang yung size nitong grower cage nila para sa kanila mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, ganyan yung setup natin sa pagpapakain at pagpapainom. Bali 3 kainan para lahat sila ay salo-salo. At para hindi sila magsiksikan sa isang container. So dahil marami-rami sila, bali 9 yan. At ang lalaki mga kaibigan, kailangan komportable sila. So andun yung tubig nila sa gilid. Ayan. Dinikit ko lang malapit sa net para madaling kunin. So mas maganda yan para hindi sila nai-stress kasi doon sa grower cage na bakal, medyo na-injured sila mga kaibigan pag nabubulabog. Hindi sila kumakain kapag nai-stress sila. So dito parang natural environment yan dahil nasa lupa sila. Mas maiwasan yung stress at injury. Kung may mapapansin kayo dyan, meron dyan may sugat sa mukha kasi ang tatalim ng kuko nila mga kaibigan. Kaya hindi maiwasan kapag naapakan nila yung isa't isa, nasusugat. Diyan na muna sila hanggang sila ay mag fully matured, hanggang sila ay mag-breed. Tamang-tama yan mga kaibigan next year. Trivia nga lang pala mga kaibigan habang kumakain yung ating mga Muscovy ducks dyan. So alam nyo ba na yung mga pato natin ay malakas kumain ng mga kuhol o yung golden kuhol na tinatawag o kahit na anong uri ng mga suso. So malakas yung panunaw nila mga kaibigan. So kayang-kaya nilang tunawin yon. At isa yon sa nagbibigay sa kanila ng magandang pangangatawan at magagandang pagbibreed. Nagpapalakas din yung umitlog sa kanila. So sa mga susunod na vlog, ipapakita ko sa inyo yung ibang feeding technique na ginagawa natin. So ngayon yan muna ang ibabahagi ko sa inyo. So pure feeds pala yan mga kaibigan. Yung Integra 3 Plus, yung may kasama ng crack corn tsaka ibang grains para mas gumanda yung katawan nila
habang pinapamature natin sila. So ang lalapad ng katawan niyan mga kaibigan. So trivia nga pala mga kaibigan, 2 months old pa lang yung mga yan noong November 22. So hulaan nyo kung anong klase ng Muscovy duck yan mga kaibigan dahil malalaki. So update ko kayo sa mga susunod na vlogs kung anong progress sa kanila. So sana mga kaibigan nabigyan ko kayo ng magandang tips and ideas sa pag-aalaga ng ating mga pato at manok.